Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero ang ating mga susunod na kwento ay may kaugnayan sa mga pinaniniwalaang aswang. Mahilig ba kayo sa mga kwentong nakakatakot? Tara, sabay-sabay tayong matakot. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng dating katrabaho ng aking asawa na masuwi din natin tagapanood sa ating channel. Nangyari daw ito sa lungsod ng Rizal at sa mga panahong ito ay nagbubuntis siya sa una niyang anak. Komportable daw yung tinutuluyan nila at kasama niya dito yung kanyang asawa at mga biyenan. May dalawang palapag yung bahay na ito. Sa second floor sila natutulog. Hindi daw siya makapaniwala sa mga nangyari sa kanila dito. Isang gabi, nalimpungatan daw yung kanyang asawa. At laking gulat nito nung tumambad sa kanya ang isang tao sa loob ng kwarto nila. Hindi niya alam kung paano nakapasok yung taong yun dahil lagi naman daw nilang nilalak yung kanilang pinto pag natutulog sila. Noong mga panahon yun, hindi niya maaninag yung muka at itsura ng taong yun. Pero tanaw na tanaw niya yung mga pula nitong mata na nakatitig sa tiyan ng kanyang buntis na asawa. Sobrang takot niya, hindi niya alam yung gagawin niya. Inisip niya na lang na yakapin yung kanyang asawa. Sa pagnyakap niya nga nito, laking gulat niya na hindi kamay ng asawa niya hinahawakan niya. Kamay ito ng nilalang na pumasok sa kwarto nila. Makulubot daw ito at parang kamay ng bata na may mahahabang mga kuko. Mas lalo siyang natakot sa mga pangyayaring yun at pinilit na lang makatulog kahit takot na takot. Makalipas ng ilang linggo, di sila makapaniwala na yung sanggol sa loob ng sinapupunan ng kaibigan ng asawa ko wala nang buhay. Hindi namin alam kung may connection ba ito sa nilalang na nakita nila sa kwarto nila ng mga panahon yun. Pero sabi nga niya, napakasakit na pangyayari daw sa kanila yun. Ang susunod na kwento ay karanasan ng asawa ng aking kaibigan habang nagbubuntis ito sa panganay nilang anak. Nung malaman daw nito na buntis siya ay madalas itong makarinig ng kakaibang tunog at mga ingay sa kanilang boarding house kapag gabi. Isang gabi nga raw, may malakas siyang kalabog na narinig sa kanilang bubong. Para bang may tumalon sa bubong at tumalon din ito papunta sa terrace nila. Napatingin siya sa labas nung narinig niya ito. Pero wala naman siyang nakita na kahit ano. Pero kapansin-pansin yung basurahan na nasira ang takip nito. Malaki yung basura na ito. At yung tipong hindi basa-basa masira kahit mabagsakan ng kahit ano. Pero binaliwala niya lang ito dahil hindi siya matatakutin. Makalipas ng ilang araw, habang umuwi daw siya sa kanilang boarding house, nakakita ito ng isang babaeng matanda. Nakatayo daw ito sa papasok ng kanilang boarding house. Mahaba at puti ang mga buhok nito at may suot rin itong bestidang puti. Nung malapit na daw siya sa babaeng ito, napansin daw niya na nakangiti ito sa kanya. Pero nabigay daw ng kilabot yung ngiti ng matandang yun sa kanya. Sabi nga ng asawa ng kaibigan ko, hindi pa niya ito nakita kahit isang beses sa buong 3 buwan niya sa boarding house na yun. Pero yun na rin yung huling beses na makikita niya yun, babaeng yun. Pero tuloy pa rin yung tunog at ingay na naririnig niya sa labas ng boarding house nila kapag gabi.
May kinalaban nga ba ang nakakilabot na matanda na nakita niya sa kanilang boarding house? Ang kwentong ito ay binahagi ng isang kaibigan. Karanasan niya daw to nung 10 years old siya, nung pumunta sila sa Daet, Camarines Norte. 2 AM na daw nung makarating sila sa bahay ng tito niya. At pagkarating niya, nag-iba daw yung pakiramdam niya, na parang may mga buhangin sa buong katawan niya. At nung malaman to ng kanyang tito, dali-dali nitong kinuha ang buntot ng pagi niya. Sabi ng tito niya, may nakaamoy sa pagdating nyo. Pinaghahampas ng tito niya yung dingding ng bahay. At habang ginagawa niya ito, ay dahan-dahan daw gumagaan yung pakiramdam ng kaibigan ko. Di nagtagal, naging okay daw yung pakiramdam niya. Wala na daw yung pakiramdam ng parang may buhangin sa katawan. Hindi niya daw may paliwanag kung anong nangyari sa kanya. Pero isa lang daw ang alam niya. Aswang ang may kagagawan nito. Kung nakarating ka na sa part ng video na to, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel at mag-leave ka ng comment kung ano yung nagustuhan mo sa mga kwentong ibinahagi ko. Ang pang-apat nating kwento ay binahagi ng isang kaibigan na taga Zamboanga City. Nangyari daw ito noong 2003 nung nagdesisyon yung pamilya niya na lumipat ng bahay. Sa bahay na lilipatan nila ay hindi pa tapos ang construction. Wala pang mga bintana ito at wala ring tubig at kuryente. Dahil dito, kailangan daw nilang umigib ng tubig ng alas 4 at matapos ng alas 5 para daw di sila abutin ng dilim. Oo, madilim na daw talaga ang alas 6 doon sa kanila. Kaya hindi sila nagpapaabot ng dilim dahil sobrang hirap daw. Sa daan na yun ay matataas rin yung mga damo at di sementado. Isang araw, nakalimutan daw nilang isirado yung tubig kung saan sila nag-iigib. Kaya nautusan yung kaibigan ko na bumalik para isirado yun. Habang naglalakad daw siya pabalik ay napansin niya itong pusang to na nakipag-away sa puno ng ipil-ipil. Nainis daw siya nung nakita niya ito at binugaw yung pusa. Pero hindi siya pinansin ng pusa at patuloy itong nakipag-away. Noong mga panahon ito ay binato niya ng bato yung pusa. At laking gulat niya nung kumaripas ng takbo yung pusa ay papunta sa kanya. Ay medyo natakot daw siya doon. Pero tumuloy pa rin siya sa pupuntahan niya. Nung dumating siya kung saan sila nag-iigib, nakaramdam daw siya ng malakas na hangin sa likod niya. Inisip niya raw hangin lang yun. Pero laking gulat niya nung lumingon siya. Isang malaking nilalang na parang ibon ang tumambad sa mukha niya. Akala niya daw ibon lang talaga yun. Pero parang hugis tao daw yung katawan nito. Dahil doon, sobra-sobra yung takot ng kaibigan ko at kumari pa siya ng takbo. Habang tumatakbo siya at sumisigaw daw na para bang humingi siya ng tulong, nararamdaman niya daw yung lakas ng hangin na umiihip sa likod niya at gumagawa daw ng kakaibang huni yung nilalang na yun. Buti na lang daw, habang tumatakbo siya ay nakita niya yung kapitbahay nila na pauwi na rin sa bahay nila. Nakita yun ng kapitbahay nila at naging saksi rin siya sa mga pangyayaring yun. Nung makalapit siya sa kapitbahay niya ay nawala na daw at umalis na daw yung nilalang na yun. Ang sabi nga daw ng mga tao na nakatira doon ay napag-interesan daw yung kaibigan ko ng isang wakwak. Ang ating huling kwento ay binahagi sa akin ng aking mother-in-law. Isa daw itong karanasan noong grade 6 siya sa probinsya ng Leyte. Marami silang magkakapatid noon, kaya madalas daw siyang tumambay sa bahay ng kanyang lola. Dahil nakakain ito ang paborito niyang pagkain kapag andun siya.
Sa probinsyang itong araw ay magkakilala lang halos lahat ng tao. At madalas pa daw ito dumalaw sa isa't isa. At yun na nga, marami daw ang kaibigan na dumadalaw sa bahay ng lola ni mama. Kapansin-pansin nga raw ng isang matandang ito na lagi daw dumadalaw kay lola. Isang araw daw, huminto daw itong matandang to sa pagdalaw sa lola niya. Pero sa paghinto naman ng pagdalaw ng taong yun, ay nagsimula ang magbago ng kanyang lola. Araw-araw daw, naghahanap ng sisiw yung lola ni mama. Pero nakakilabot dito. Gusto niya kainin ito ng hilaw. Nag-alala yung buong pamilya sa pagbabago ng kanilang lola. Naghanap sila ng tao na makakatulong sa kanila. At may dumating na isang matandang babae. May pinainom daw ito sa lola ni mama. At pagkainom nito ay sumuka daw ito ng pagkarami-rami. At sa sukan niya ay may nakita isang itim na binhi. Sabi ng matandang yun, may pumasa daw ng binhi na yun o pinakain sa lola ni mama. Matapos naman sumuka ng lola ni mama ay naging okay naman din siya at hindi na siya naghanap ng sisiw simula nun. After ilang araw, nagulat siya sa balita na namatay na daw yung kaibigan ng lola ni mama na laging dumadalaw sa kanya. Sabi nung matandang tumulong sa kanila, aswang daw yun na sinusubukang ipasa yung pagiging aswang sa lola nila mama. Hanggang dito na lang tayo. Thank you sa mga sumubaybay sa episode na to. And shoutout nga pala kay Simang Kalbo, kay Redvid Gamer, kay Stella, sa lahat ng mga nagko-comment sa mga videos ko. Thank you sa pag-support sa akin. And sa mga bago nating nanonood, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa mga bago nating episode sa susunod.